Isang malamig na Lunes ng umaga sa San Diego, California. Ang petsa nun ay January 29, 1979. Nagtatawanan at nagkukwentuhan ng mga bata habang nagtitipon-tipon sa labas ng Cleveland Elementary School. Naghihintay na pumukas sa mga gate. Pero hindi nila alam na ang karaniwang araw na ito ay magiging isang bangungot na magpapahirap sa bansa ng ilang dekada. Sa kabilang kalsada ng paaralan ay may isang maliit at simpleng bahay. Sa loob, nakaupo si Brenda Ann Spencer, 16 years old, sa tabi ng bintana ng kanyang kwarto. At meron siyang hawak na .22 caliber na baril. Ang kanyang makulay na pulang coat ay nakapaligid sa mukha na mukhang masyadong bata para sa kadiliman na nagbabadya sa likod ng kanyang mga mata. Hindi naging madali ang buhay ni Brenda. Naghiwalay ang kanyang mga magulang kaya nakatira siya sa kanyang ama sa isang bahay na mas kamukha ng pugad ng kapabayaan kaysa sa isang tahanan. Nagkalat sa sahig ang mga pasyo ng bote ng alak at nakikihati siya sa iisang kutsyon kasama ng kanyang tatay sa sala. Malayong malayo ito sa masayang pamilyang nakikita niyang pumapasok at lumalabas sa paaralan araw-araw. Habang papalapit na ang oras ng pasukan, nagdesisyon itong si Brenda na magbago ang lahat. Itinaas niya ang baril. Isang regalo ito ng Pasko mula sa kanyang ama at itinutok ito sa grupo ng mga walang kamaling-maling na bata. Narinig nila ang unang putok na sumira sa katahimikan ng umaga. Nagkagulo ng sumigaw at nagsipagtakbuhan ang mga bata, desperadong humahanap ng matatagpuan. Pero tuloy-tuloy lang ang pagbaril ni Brenda. Ang kanyang pag-target ay nakakatakot para sa isang taong napakabata at wala pang karanasan. Narinig ni Principal Burton Rugg, 53 years old, ang kaguluhan at nagmamadaling lumabas para tumulong. Sinusubukan niyang iligtas sa mga bata nang pati siya ay tamaan ng bala. Nakita ni Mike Soshar, ang 56 years old na tagapaglinis, ang pagbagsak ng principal at tumakbo naman siya para tulungan ito. Pero naging target din siya na baril habang sinusubukang hilahing papalabas ang isang estudyante mula sa panganib. Mabilis na dumating ang mga pulis pero nag-barricade kagad si Brenda sa loob ng kanyang bahay. Minutes after 16-year-old Brenda Spencer started shooting, police officers arrived at the scene ready to take any necessary action in order to avoid any further bloodshed. Sa loob ng 6 na oras, napigilan niya ang mga pulis. Paminsan-minsang nagpapaputok para panatilihin silang malayo. Sa gitna ng tensyonadong standoff na ito, may isang reporter mula sa The San Diego Union Tribune na nakalusot at nakausap si Brenda sa telepono. Ang sinabi niya ay magpapalamig ng dugo ng mga tao sa buong bansa. Ang sabi niya, "I don't like Mondays," sa nakakagulat na kalmadong boses. Ang mga salitang yun ay naging panto, isang nakakatakot na sulyap sa isang isip ng mamamatay tao na tila wala talagang motibo maliban sa pagkabagot at pagnanais ng excitement. Habang sinusubukan ng mga negotiator na kumbinsin si Brenda na sumuko, mas maraming nakakabahala pang detalye ang lumabas. Sinabi niya sa kanila na ang mga bata raw ay mukhang mga baka lang na nakatayo at ang pagbaril sa kanila ay napakadaling target. Ang kanyang kawalan ng pagsisisi ay nakakagulat kahit na sa mga sanay na pulis na. Sa wakas, matapos ang ilang oras ng tensyonadong negosasyon at pangako ng Burger King meal, sumuko na rin si Brenda. After hours of waiting, the negotiations did pay off, and SWAT officers and police could congratulate themselves on the fact that no more blood was spilled after the initial shootings. Jesse Macias, News 8, San Carlos. Habang inaakay siya papalayo na nakaposas, naging malinaw ang buong epekto ng kanyang mga ginawa. 2 patay, 8 batang sugatan at isang pulis na nabaril sa leeg. Sa kasunod na investigasyon ng pamamaril, siniyasat ng mga investigador ang background ni Brenda. Sinusubukan maintindihan kung ano ang makakapagdulot sa isang teenager na gumawa ng ganoong kalaking krimen. Natuklasan nila ang isang problemadong buhay sa bahay, mga paratang ng kapabayaan at pang-aabuso at kasaysayan na nakakabahala ng pag-uugali. 1 taon lang nakalipas nang naaresto si Brenda dahil nga sa pagbaril sa mga bintana ng Cleveland sa elementary. Nahuli rin siyang nagnakaw sa paaralan. Kahit na may mga red flag na ito, probation lamang ang natatanggap niya. Iminungkahi ng kanyang probation officer na ipahasok siya sa ospital dahil sa depression, pero tumanggi naman ang kanyang ama. Nag-insist na kaya niyang ayusin ang problema ng kanyang anak. Habang naghihintay ng paglilitis si Brenda,
nahirapan ang bansa sa realidad ng mga school shooting. Isang phenomena na medyo bago pa lang noon at lubhang nakakagulat. Ang insidente sa Cleveland Elementary School ay magiging isa sa mga pinakaunang modernong school shooting sa kasaysayan na nagtatakda naman ng isang malungkot na president para sa mga darating na dekada. Sa korte, pinag-isipan ng mga abogado ni Brenda ang insanity plea pero sa huli, hindi nila ito tinuloy. Kahit na 16 years old pa lamang siya nung nangyari ang pamamaril, kinasuhan pa rin siya bilang adult dahil sa bigat ng kanyang mga krimen. Noong 1980, umamin siyang guilty sa 2 kasong pagpatay at assault with a deadly weapon. Binigyan siya ng hukom ng sentensyang nagpapakita ng bigat ng kanyang mga ginawa. 25 years to life imprisonment. Habang inalalabas si Brenda sa korte, maraming nagtataka kung sa wakas ay naiintindihan na niya ang bigat ng kanyang ginawa. Pero lumipas sa mga taon at nawala na rin sa headlines ang kwento ni Brenda. Pero para sa mga naapektuhan ng pamamaril, nananatili ang mga peklat. Nagluksa ang mga pamilya ni Burton, Rag at Mike Sushar para sa kanilang mga mahal sa buhay na nawala na lang ng basta-basta ng isang iglap. Lumaki ang mga batang nasugatan, daladala ang mga physical at emotional na peklat mula sa nakakasindak na araw na yun. Samantalang habang nakaupo si Brenda sa likod ng mga rehas, pinapanood ang pagbabago ng mundo mula sa loob ng kanyang selda at habang tumatanda siya, nagkakaroon ng bagong dimensyon ang kanyang kwento. At sa mga susunod na taon, sa mga parol hearing, nagsimula siyang magsalita tungkol sa pang-aabusong sinabi niyang tinanas niya mula sa kamay ng kanyang ama. Pinag-usapan niyang paggamit ng droga at alak sa araw ng pamamaril. Nagpipinta ng larawan ng isang problemadong teenager na wala sa tamang pag-iisip. Pero para sa marami, parang walang saysay ang mga paliwanag na ito. Ang malamig na pagkalkula ng kanyang mga aksyon, ang nakakatakot na mga pahayag na ginawa niya ay tila hindi tumutugma sa isang taong hindi daw kontrolado ang kanyang sarili at mahirap kalimutan ang kanyang first impression ng kawalan ng pagsisisi. Habang lumilipas ang dekada, ilang beses nang dumating ang kaso ni Brenda para sa parol. Sa bawat pagkakataon, tinanggihan siya. Iba't ibang dahilan ang binigay ng parole board. Ang kanyang kakulangan ng pag-unawa sa kanyang mga krimen, mga alalahanin tungkol sa kanyang kakayahang kumana sa lipunan, at ang patuloy na epekto ng kanyang mga aksyon sa mga biktima at sa kanilang mga pamilya. Sa isang partikular na kapansing-pansing parole hearing, nagsalita si Brenda tungkol sa pakiramdam na responsable siya sa sunod-sunod na school shooting na sumisira sa bansa sa mga taon matapos ang kanyang krimen. Ito ay isang bibihirang sandali ng pagninilay mula sa isang taong mukhang walang pakialam sa agarang epekto ng kanyang pamamaril. Pero kahit na nagpakita si Brenda ng mga senyales ng paglago at pagsisisi, malaki pa rin ang anino ng kanyang mga ginawa. Naging bahagi ng cultural vocabulary ang kanyang krimen na naging inspirasyon ng mga kanta at di-reference pa nga sa mga popular media. Ang phrase ng "I don't like Mondays" ay nagkaroon ng agong kahulugan na magpakailanman ay maiuugnay sa kanyang walang saysay na act of violence. Ang epekto ng mga ginawa ni Brenda ay lumipas sa mga direktang biktima at kanilang mga pamilya. Ang Cleveland Elementary School shooting ay naging turning point sa mga diskusyon tungkol sa kaligtasan sa paaralan sa gun control. Pinilit nito mga guro, mga magulang at mambabatas na harapin ang hindi komportableng reality na mga paaralan na dating itinuturing na ligtas ay maaaring maging target ng karahasan. Sa mga taon matapos ng pamamaril, nagsimulang magpatupad ang mga bagong security measure ang mga paaralan sa buong bansa. Naging karaniwan sa maraming distrito ang mga metal detector, security guard at pati na rin lockdown drill. Nawasak ang innocence ng kapaligiran ng paaralan at nagsimula ang bagong panahon ng heightened vigilance. Natakal din ang kaso ng mga debate tungkol sa juvenile justice at paggamot sa mental health. Maraming nagtatanong kung nabigo pa ang sistema kay Brenda. Tinuturo ang kanyang problemadong buhay sa bahay at ang nampalampas na pagkakataon para sa intervention. Ang iba naman ay nagsasabi na napakabigat ng kanyang mga ginawa kaya hindi na mahalaga ang kanyang edad at ang kanyang background. Habang lumilipas ang panahon, naging case study ang Cleveland Elementary School shooting para sa mga criminologists at psychologists. Sinuri nila mga detalye, sinubukang maintindihan kung ano nga bang mga factor ang
maaaring magdulot sa isang teenager na kumuha ng ganong kalaking karahasan. Naging reference point din ang kaso ni Brenda sa mga diskusyon tungkol sa youth violence at kahalagahan ng early intervention sa mga problemadong teenager. Pero kailangang humanap ng paraan ang mga survivor ng pamamaril para magpatuloy sa kanilang buhay. May ilan na naging advocate para sa gun control o mga hakbang para sa kaligtasan sa paaralan. Ang iba naman ay mas piniling manatili malayo sa atensyon ng publiko, tahimik na nagtatrabaho para malampasan ang kanilang trauma. Nagkaisang komunidad ng San Diego para sa kanila, kaalok ng suporta at resources para tulungan silang gumaling. Para naman sa pamilya ni na Burton Orag at Mike Soshar, hindi kailanman tuluyang nawala ang sakit ng pagkawala. Kailangan nilang harapin ang kawalang saysay ng trahedya, ang buhay ng kanilang mga mahal na naputol habang sinusubukang protektahan ng mga batang nasa kanilang pangangalaga. Ang mga kwento ay naging makabuluhang paalala ng kagitingan na maaring lumitaw sa pinakamadilim na mga sandali. Hanggang ngayong 2024 ay nakakulong pa rin si Brenda Ann Spencer sa California Institution for Women sa Chino. Nasa 60s na siya ngayon, malayo na sa teenage girl na nagkahasik ng takot sa isang tahimik na bayan sa San Diego. Nakatakda ang kanyang susunod na parole hearing nitong 2025, pero iilan lang ang umaasang magkakaroon nito ng ibang resulta. For the youth authorities Ventura School within 10 days. She'll undergo intensive psychiatric counseling there. She'll be eligible for parole in about 16 years. 60-year-old Brenda Spencer and 61-year-old Laura Troiani both had parole hearings on Thursday. But when Spencer appeared for her hearing Thursday morning, she told the parole board she was agreeing to a 3-year denial, meaning she won't get another chance at parole until 2025.